Game na ho, umpisahan natin. Eh, mga mamamayan, manginuna-una ang oo. Ewan ko kung sino gumawa nito, mga bossing, oh. Hindi ko alam kung sino gumawa nito. Nadaanan lang ho namin sa social media at ayun nga mga kababayan, eh sama na natin sa content kasi madaming pinapalabas po itong company. Ngingo Managa eh no? Mga moing, mayaming inama naman, ingingo Managa. Eh ingingo Managa na ho mga kababayan ay mamatayin. Papatayin daw ho si Kiko Barsaga mga bossing. Yaan ang naratibo ngayon na ginagawa o pinapakalat ng mga DDS, mga boss chief amo sir, no? Biruin mo, no? Kasi nagsalita si Kiko Barsaga, sabi, the only thing na mapapatahimik ako ni Presidente Marcos ay kung papapatay ako. Mga kababayan, ayan daw. Kumbaga, magmamalan Ninoy Aquino, Inoy Aino, iio maaga, mga boing, naniniwala mo ba kayo doon? At para mapatunayan ko sa inyo, mga kababayan, na talaga namang ito ang kanilang bagong naratibo, ipapakita ko sa inyo to. O, tingnan mo, sabi nung kaibigan natin na si Sangkay Janjan na hanggang ngayon talagang hindi nilulubayan, no? Si Greco Belhica. O, sabi ni Sangkay Janjan, ang lakas ng amats mo, Greco Bellica with matching tag naka-blue pa. Oh, di ako magugulat kung patutumba nila. Tinapa talaga itong mga DDS. Hindi ako magugulat kung ipapatumba nila si Kiko Barsaga para patahimikin daw ho, mga kababayan. Bantayan nyong maigi daw ho si Kiko Barsaga. No? Dahil pag may nangyari dyan, kayo ang sisisihin. Hindi kaya ang gawin nitong mga ito, mga boss chief amo sir, sila ang magpatira dito kay Ngingo Managa? No? Para sa ganun, pagbintangan ang gobyerno, pagbintangan si Pangulong Bongbong Marcos, pagbintangan ang ombudsman, pagbintangan yung mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kaya ganon ang trip nila, mga bossing? Nako, delicates. Mukhang delicate si Kiko Barsaga. Kiko, alam mo mas ingatan mo yung sarili mo diyan sa mga kapwa mo, mga DDS. Oo, di ba mga kababayan? Baka yung mga yan talaga ang magpatumba sa iyo. Gawin kang sakripisyo para pagmukain na, ayan, tingnan mo kasi si Kiko Barsaga masyadong maingay kaya ipinatumba ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba mga bossing? Ganun lang yan no? Mas mag-ingat si Kiko Barsaga doon po sa mga DDS. Alam nyo naman kapag kaya mga yan, nagagalito, mas brutal pa po talaga yan, mga boss chief amo, sir. Di ba? Ako ho, wala akong natatandaan. Lalo na sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos na may pinatira, may pinategi, may pinapatay or whatever. Wala akong natatandaan na ganun ho, mga kababayan. Mas meron pa, tokhang. Di ba? Mas madami pa, tokhang. Mas madami pa ho dun, mga bossing di ba? Betty Baniked, shoutout sa inyo, madam, at Antonina Pangon. Sabi dito, ni, Sara Duterte, na ating vice-presidente, no? Dun daw sa suspension ni Ngingo Managa, the suspension of Representative Kiko Barsaga is part of a series of effort to silence voice that speak uncomfortable truth. Sandali lang. Wala namang mga katotohanan na sinabi si Ngingo Barsaga. No? Puro lang po chismis ang ginagawa ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Puro lang po, wala lang, bintang lang. Pagka pinagbintangan, lalo na ang Pangulo, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, pag pinagbintangan, hanapan mo ng ebidensya, wala naman nung ipapakita, mga bossing. Ganyan lang po ang estilo ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Kaya nga patong-patong yung naging kaso. Tingnan mo, pati yung Forbes Park, di ba? Pinatulan na din siya. Kinasuhan na din ho, mga boss chief amo, sir. Sedition, ilan din ang kaso niyan, mga kababayan? Ganyan. Di po ba?
Puro ganyan lang po, puro paninira, manang-mana sa tatay ni Sara Duterte na si dating Pangulong Duterte. Buong DDS naman ho, mga boss chief amo, sir. Ang estilo nila, magbintang lang ho eh. Hanapan mo ng ebidensya, wala naman pong ipapakita eh. Di po ba, mga kababayan? Ano yung sinasabi nito na sinasabi o patahimikin kasi nagsasalita ng katotohanan? Walang katotohanan sa sinasabi ni Kiko Barsaga. Tsaka po mga kababayan, yung nagiging asal ni Kiko Barsaga doon po sa sa Congress. Diyos ko, parang hindi congressman. Baka ho nga kapag ako tumakbong congressman, mga boss chief amo, sir. Mas magaling lang sa akin mag-English yan. Pero baka talunin ko pa. Sabi ng mga DDS, hoy, ugok ka! Anong tatakbo kang congressman? Tingnan mo kung manalo ka. Di ba? Ganyan no, mga DDS, magagalit agad sa atin. Si Mr. White Forever, 880 o BO lang ang maniniwala, no? Kay Kiko Barsaga. Sabi ni Mr. White, this is not the first time that critics of the government have been met with punitive action. In less than a year, we witnessed the... Hanggang ngayon, kidnapping pa din ang naratibo ng Vice Presidente natin. Ano ba yan? Nakakadiri naman. Kaya naman ho, mga kababayan, hindi pagbibigyan ang interim release ng tatay eh. Hanggang ngayon, naniniwala pa din sila o gusto nilang papaniwalain pa din na kinidnap ang dating Pangulo. Anak ng toko naman yan. Wala na bang iba? Gusto niya talaga na mabigyan ng interim release ang dating Pangulo. Sabi nila, Inday Sara daw, mag-resign ka, tsaka daw yung mga DDS na mga senador. No? Kasi malakas pa din daw ang power ni dating Pangulong Duterte sa politika. Mag-resign daw kayo. Yun, mapagbibigyan ng interim release si dating Pangulo. Hanggang ngayon, kidnap. We witnessed the kidnapping of a former president and the filing of inciting to sedition charges against several individuals, including myself. Ma'am, napanood po namin, madam, lahat. No? Pati po yung pagbabanta ninyo sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pati po yung pagbabanta ninyo sa buhay ng asawa niya at kay Martin Romualdez. Di po ba, mga kababayan, ano yung sinasabi ninyo? Na ginigipit lang kayo. Diyos ko naman ang Vice Presidente natin. Lahat na lang gagawing ngaw-ngaw, lahat na lang po uutuin para lang mapapaniwala nila. Diyos ko naman. Simply because we dared to question those in power. Kami ang may tanong sa iyo, Sara Duterte, Vice Presidente.